Ay, tita, okay lang po ang kahit. Oo nga po, kaganina po ay hindi nga po nakakasama si tita kasi pwede niya next week na po. Pero mahina pa din po. Sige po, papaano ko na lang po kayo pwede. Karagdagang intensyon, misang pasasalamat iniala ni Gemma Yanto and family, and pasasalamat din po inialay ni Nancy Baltazar. Nagalay din po ng misang pasasalamat si Mr. and Mrs. Mary Beth Rojo and family. At para sa
para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Ramon, inialay ni Shirley Naval. Para din po sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Pepe, inialay ni Donna King and family. Para sa kaluluwa ni Raul Vargas Sr. Muli po magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayong linggong din pong ito, sa misang ito, tayo ay makikiisa sa pandaigdigang sinodo sa pamamagitan ng pagbubukas sa mga simbahang lokal ng sinodo. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Melvin Gamelo. Tumayo po ang lahat sa pagsisimula ng misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, natitipon tayo sa hapag ng Panginoon upang ipagkatiwala ang ating mga sarili sa Kanya sa pagbubukas ng prosesong sinodal sa ating sambayanan. Umasa tayo sa makainang pagtulong ni Maria, ang reyna na ng mga apostol at ina ng simbahan. Ang pagpapanibago ay pangarap at hangad ng Diyos, ang patuloy niyang gawain sa daigdig. Manalangin tayo na ialok sa lahat ang kaloob na pagpapanibago ng Espiritong nagpapapanibago at pasiglahin ang naglalakbay at misyonerong simbahan nang siya'y maging tanda at lingkod ng pagpapanibago ng lahat kay Kristo. Kinikilala namin ang pananatili at ang kamay ng Diyos na kumikilos sa aming buhay. Tanda ng kanyang katapatan sa kabila ng ating pagkasalawahan, hiling namin kapatawaran. Habang tumatalima kami sa panawagan ng pagpapanibago, muli nating itinatalaga ang ating mga sarili sa lubos na pagbabalik loob ng puso at isipan at ang pagbubukas nito sa banal na Espiritu upang tayo'y maisugo sa landas ng magkakaagapay na paglalakbay
bilang isang simbahang misyonero. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa taas sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ninangungunyik ka namin, pinasasalamatan ka namin. Ay sa dakila mong ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos anak ng Ama.
Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa liwanag ng Espiritu Santo ay iyong tinuruan ang mga nananalig sa kaibuturan ng kalooban. Ipagkaloob mong aming matutuhan sa Espiritu ring ito ang tanang katuwiran at maligaya naming kamting lagi ang kanyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos, nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila?" Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Medea, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, mga taga-Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Grita at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Espiritu mo'y suguin, puong tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, puon tanay yung baguhin. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa daming nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, puon tanay iyong baguhin. Natatakot na nga matay kung kitlin ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, puon tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana na may kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, puon tanay baguhin. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, ang Espiritu ang gawin ninyo patnubay sa inyong buhay, at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, katyagaan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao. Kasama ang masasamang pita nito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway, at mainggitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa banal na ebanghelyo. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Tulad po ng nabanggit kanina ng ating commentator bago magsimula ang ating Santa Misa, na tayo ngayong linggong ito ay nakikiisa sa pandaigdigang Sinodo. Kaya hayaan niyo pong basahin ko ang mensahe pastoral para sa pagbubukas ng mga simbahang lokal ng Sinodo, hingil sa pakikipagbuklod, pakikilahok at pakikimisyon. Si Jesus ay nakisabay sa kanila. Ginigiliw ko mga kapatid kay Kristo, ang mga susunod na salinlahi ay magbabalik tanaw sa araw na ito, 17 ng Oktubre 2021, bilang isang makasaysayang pangyayari sa simbuhay ng simbahan. Ang Santo Papa ay nagpatawag ng isang pangkalahatang pagtitipon ng Sinodo ng mga Obispo sa Oktubre 2023. Dahil ang paksa ay tungkol mismo sa pagkasinodo, nais niyang ang lahat ng mga simbahang lokal ay maging kasangkot sa 2 taong paghahanda para sa pangyayari. Ilulunsad niya ito sa 10 ng Oktubre 2021 at inaasahang ilulunsad ito ng mga bawat obispo sa bawat simbahang lokal sa buong daigdig sa 17 ng Oktubre 2021. Ngayong araw po ito. Ang pagsasangguni bago ang Sinodo sa pangdiocesis na antas ay hahantong sa kahalintulad na kaganapan sa pambansang antas, ang kapulungan ng mga obispo. Pangkontinenteng antas, Federasyong Pangrehiyon ng mga kapuluan, pang-obispo. At ang pandaigdigang antas, pangkalahatang kapulungan sa Roma. Naniniwala ang Santo Papa na ang landas sa pakikipaglakbay o synodality ay siyang plano ng Diyos para sa simbahan sa 3 milenyo. Tayo ay magkasamang maglakad na nakikinig. Lumalago tayo sa pakikinig. Ang Sinodo ay hindi lamang isang pangyayari. Ito ay isang paglalakbay. Ang Sinodo ay hindi lamang isang pagtitipon. Ito ang buhay ng simbahan. Ang Sinodo ay hindi lamang pagpupulong para sa pangangasiwa. Ito ay pagtitipong ginagabayan ng Espiritu para sa hamon ng misyon. Naakma ang sinabi ni San Juan Crisostomo na ang simbahan at Sinodo ay magkasing kahulugan. Meron pong 2 tanawin na ibinibigay sa atin. Ano ang mga mangyayari sa mga susunod na buwan? Magtitipon tayo sa mga maliliit na pangkat, sa mga parokya, mga paaralan at mumunting sambayang simbahan upang sama-samang manalangin at hingin sa Espiritu na pahiramin tayo ng kanyang mga mata, isip at puso. Titingnan natin ang 2 tanawin, hindi sa pamamagitan ng ating mga mata, kundi ng mga mata ng Panginoon. Ito po yung unang tanawin. Kamusta ang ating simbahan sa loob? Tanong ng Santo Papa, paano ba nagaganap itong sama-samang paglalakbay ngayon sa ating simbahang lokal? Ano ba ang mga hakbang ang inaanyayahan tayo ng Espiritu na gawin upang lumago tayo sa ating sama-samang paglalakbay? Kamusta na ang mga pastol at ang mga pinapastol? Paano bang nagdadala ang buhay ng pagsamba sa buhay ng pag-ibig? Paano ba ay sinasabuhay at binabahagi ang pananampalataya? Kamusta ang disiplina at buhay ng simbahan? Ang 2 tanawin ay kamusta ang simbahan kaugnay ng buong pamilya ng sangkatauhan? Tayo ba ay ilaw pa, asin at ilaw pa ng daigdig? Ang pakikipagdialogo ba ay ating pamumuhay? Gaano tayo pumapayag na makinig ng may pagpakakumbaba at paggalang sa kabila ng pagkakaiba? Naging mayabang na ba tayo at walang pakiramdam sa daing ng sangkatauhang nagdurusa? Meron din po mga tandang ibinigay sa atin. Sa pagtanaw sa loob ng simbahan at sa simbahang kaugnay ng buong pamilya ng sangkatauhan, hindi maaaring hindi pansinin ang mga tanda ng mga panahon o yung signs of times.
Hindi tayo bulag sa mga hamon na iniharap sa atin ng COVID-19. Hindi natin maaring baliwalain ang mga iskandalong sexual at pananalapi sa simbahan at sa pamahalaan. Hindi natin maaaring kaligtaan ang pananakit ng sekularismo at materialismo at ang may dalawang talim na kapangyarihan ng digital na mundo. Hindi natin maaaring pabayaan ang pagguho ng mga etikal na pagpapahalaga sa pagsamba sa relativismo. Batid natin na ang pagkasuklam at paghamak sa tradisyonal na mga institusyon na ang unang-una po dito ay ang ating simbahan. Ang mga bunga ng pang-aabuso sa kalikasan, pananakot at karahasan ay sobrang napakaliwanag para pabayaan. May 3 inspirasyon pong ibinigay dito sa ating liham pastoral. Ang pamukaw sigla sa Biblia ay mula sa 3 aktor at isa pa. Ang isa ay si Jesus na sinugo upang maghatid ng mabuting balita sa mga dukha. Ang ikalawa ay ang bawat isa na sa sangkatauhang nananabik sa kaligtasan. At ang ikatlo ay ang mga apostol na binabantayan ang lugar ni Jesus upang gawing madali para sa mga tao na makatagpo siya. Ang 3 aktor ay mahalagang magkakasama. Kung wala si Jesus, ang madla at ang mga apostol ay pampolitika lamang na balakin. Kung hindi babantayan ng mga apostol ang lugar ng Panginoon, si Jesus ay magiging isa lamang alamat at kaisipan lamang. Kung wala ang madla, si Jesus at ang mga apostol ay magiging isang sektang eksklusibo at mapagsarili lamang. Ang 3 lang ang mahalaga at di dapat paghiwalayin. Ngunit meron pang 4 na aktor na gumigiit na pumasok. Ang kalaban ng Panginoon. Kailangan nating magbantay laban sa masama na nais paghiwalayin ang 3 o nagnanais na iwasan natin ang krus. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hindi paglingkuran, kundi maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Kailangan natin laging alalahanin na nais ng Diyos na maligtas ang lahat. Kailangan gibain ang mga balakid at itayo ang mga tulay ng pakikipagtagpo sa mga bagay ng pananampalataya, pagkakaisa, sa mga bagay ng kuro-kuro, kalayaan, at sa lahat ng bagay, pag-ibig. Meron din pong mga kasangkapang ibinigay. Ang unang kasangkapan ay ang pagkamapagdamdam. Kailangan nating maging simbahan na pamumuhay na ang pakikinig ng maingat at di makasarili. Ang pagkamapagdamdam ang magkakaloob sa atin ng pusong mapanuri upang alamin ang kalooban ng Panginoon. Ibinibigay nito sa atin ang malalim na pananaw tungkol sa mga tao at sa mga pangyayari upang ang ating nakikita ay mas malalim kaysa naaabot ng mga mata. Ang pananaw natin ay sa pamagitan ng ating kaluluwa. Ang oras ay higit kaysa espasyo. Maaari tayong magtrabaho ng dahan-dahan at may tiyaga ng hindi labis na nag-iisip sa agarang bunga. Kumikilos tayo ng may sigasig at malinaw na paniniwala nang walang pagkabalisa kundi nagtitiwala sa Panginoong naglalakad kasama natin. Hindi tayo maaaring maging isang simbahang makasinodo nang walang pagbabalik loob. Kung paanong si Pedro ay instrumento ng pagbabalik loob ni Cornelio na isang pagano, si Cornelio naman ay instrumento ng pagbabago na makitid na kaisipan pangkultura at pangrelihiyon ni Pedro upang maging pangkalahatan. Sa aming nakaraang pagpupulong na panglahatan noong Hulyo 2021, ang mga obispo ay nagkasundo na tapusin ang pandiocesis na antas na konsultasyon bago ang sinodo at ipasa sa CBCP ang mga tinipong ulat sa Pebrero 11, 2022. Kaya maghahanda kami para sa 3 araw na pagpupulong sa pambansang antas
sa Marso 7 hanggang 9, 2022 upang maipasa ang pambansang ulat sa General Secretariat ng Sinodo sa Abril 2022. Magtatapos tayo sa nagbibigay siglang mga salita ni Papa Francisco sa mga kabataan. Ang aking masayang pag-asa ay makita kayong patuloy na tumatakbo sa inyong karera. Patuloy na tumakbo, na akit ng mukha ni Kristo na labis nating minamahal. Sinasamba ang banal na Eucharistia at kinikilala sa pagkatao ng ating nagdurusang mga kapatid. Ang banal na Espiritu nawa ang magudyok sa inyong magpatuloy sa pagtakbo. Kailangan ng simbahan ng inyong liksi, inyong mga kutob, inyong pananampalataya. Para sa kapulungan ng mga obispong katoliko ng Pilipinas, Archbishop Romulo G. Valles, Arsobispo ng Davao, CBCP President. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, tayo mga kapatid ay naghihintay ng mataimtim, kaya tayo'y lalong masugid na lumuhog upang sa panahong ito ay loobin niyang pagkamtin ng tanang kabutihan ang mga naghihikahos, sapagkat inihatid niya ang mabuting balita sa mga nagdarahop at ang mga tumatalikod sa masama ay binuhayan niya ng loob. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa banal na simbahan ng Diyos, upang siya'y maging liwanag sa mga bansa at maging pangkalahatang sakramento ng kaligtasan, nakikilakbay sa lahat ng tao tungo sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco ang aming Papa, Rex Andrew ang aming Obispo, at sa banal at tapat na bayan ng Diyos sa Diocese ng Daet, upang sa pagdiriwang ng sinodong ito ay matulungan tayo na makilala at isabuhay ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno at lingkod sa pamahalaan, upang lagi nilang hangarin ang makabubuti sa lahat at kumilos ng may katarungan at may karangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa may sakit, nalulumbay, inaapi at nagdurusa, upang hindi sila makaligtaan, bagkus dapat napahalagahan at alagaan bilang mukha ni Kristo sa isang nagdurusang ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa ating lahat na natitipon ngayon upang ang prosesong sinodal na ito ay akayin tayo sa masigit na pagbubuklod ng simbahan. Payabungin ang ating pakikilahok dito at mapalago tayo para sa pagkasakatuparan ng ating misyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay aming kanlungan at lakas bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin. Itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami makapanalangin taimtim, kaya't ang pagtitiwala naming hinihiling ay pagkaloob mong totohanan naming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang liturhiya ng Eukaristiya, pag-aalay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay sa dambana at dalisayin ang liwanag ng Espiritu Santo ang aming adhika sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama rin ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya'y umakyat sa kalangitan at lumuklok sa iyong kanan, isinugo niya ang pangakong Espiritu sa iyong itinuturing na mga anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadangkilaan. Diyos ng mga hukbo, ang langit at lupa'y napupuno
kalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, sa kaitaasan. Panginoon, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Abalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Rex Andrew na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalong higit sina Harry James, Arlene, Ernesto, Armando, Elena, Ismael, Esther, Monica, Rogelio, Ramon, Pepe, Victorio, Raul, Monseñor Roman Rayos, Monseñor Pablo Balon, Monseñor Jose Rodriguez, Monseñor Quirino Parcero, Monseñor Pedro Espirido, Monseñor Cayetano Iligan, Monseñor Luis Ayo, Monseñor Roman Rayos, Monseñor Romeo Violeta, at Monseñor Jaime Sorbano. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos.
ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa samong nagkasala, sino na pinapatawad niya po ang mga nakakasala sa buyan. Sa sugo, unli ka sa marami. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ibinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan.
kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Lahat tayo ay mapapalad na tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa ko na tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Paalaala lang po sa mga tatanggap ng komunyon. Ang pagkukumonyon ay sa pamamagitan ng kamay, kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At upang mapanatili natin ang physical distancing, mangyari lang pong tapatan ang mga markers na nasa sahig ng ating simbahan. Maraming salamat po.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ang nag-uumapaw na Espiritu sa aming kalooban ay siya nawang sa amin dumalisay at pausbong ginawa sa aming kaibuturan ang kanyang dinidilig ng kabutihang bigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Kanina po narinig ninyo yung mensahe ni Romulo Balles, ang Arsobispo ng Davao at siya rin po ang CBCP President. Sa unang bahagi ng kanyang mensahe, ipinakita po sa atin na tayo sa araw na ito, October 17, ay magbubukas ng proseso na gagawin para sa sinodo. Yung sinodo or synod ay mangyayari sa taong 2023. Kaya sa araw na ito, yung pagbubukas pa lang, ito yung unang phase ng synod. Mayroon pang isang phase pagkatapos nito hanggang yung synod mismo. Kaya inaanyayahan tayo na patuloy na lumapit sa Espiritu Santo upang gabayan sa paghahanda o sa prosesong gagawin para sa synod sa darating na 2023. Ngayong araw ay magkakaroon din po ng pagbibigay sa mga imahen ni San Antonio de Padua. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na tayo ay mayroon ng Saint Anthony of Padua Association. Mayroon sila mga officers at mayroong mga members. At ang isa po sa kanilang mga gagawin ay yung debosyon kay San Antonio de Padua ay mas palawakin. Hindi lamang sa kanila o hindi lamang sila, kundi yung ibang tao ay magkaroon din ng debosyon kay San Antonio de Padua. Kaya ito ay isang paraan upang magkaroon tayo ng debosyon sa ating mahal na patron. Sa araw na ito, 8 pamilya ang tatanggap. Pero yung sinabi kong pagbibigay, hindi naman po yon ibibigay na sa inyo at hindi na ibabalik. Sa susunod na linggo, ganito ding oras, 8 o'clock, ay magkakaroon naman ng pagtatransfer ng image sa ibang pamilya. Kaya ang lahat ng pamilya na tatanggap ay inaanyayahan na pumunta sa loob ng simbahan o pumunta ng simbahan. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manalangin kay San Antonio de Padua na sana patuloy ang kanyang paggabay sa ating lahat. Ngayon po ay inaanyayahan ko ang mga pamilya na tatanggap sa imahen ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Pwede pong pumunta na kayo dito sa unahan.
Ang lahat po ay inanyayahan na tumayo at dasalin po natin ang panalangin kay San Antonio de Padua. Lahat tayo o San San Antonio de Padua, banayad at makapangyarihan sa pagtulong. Ang iyong pag-ibig sa Diyos sa kanyang mga nilalang ay dahilan upang ikaw ay maging karapat-dapat na italagang tagatulong sa madlang nangangailangan. Kahit noong ikaw ay nabubuhay pa, ikaw ay pinagkalooban na ng kakayahan na magkaroon ng mapaghimalang kapangyarihan. Ang pagpapala ay naghihintay sa iyong salita na handa mong ipagkaloob sa mga nagsusumamo. Sa ganitong pag-asa, ako ay nananalangin na iyong pagkaloob sa akin ang biyayang ito. Ang kasagutan sa aking kahilingan ay maaaring mangailangan ng himala. Ngunit ikaw ay banal na mapaghimala. O mapagmahal na San Antonio, may pusong umuunawa sa mga nangangailangan. Ibulong mo po ang aking kahilingan sa banal na sanggol na si Jesus, na iyong inibig at pinaglingkuran sa buong buhay. At ito po ay tatanawin kong malaking utang na loob sa iyo. At ako'y nangangakong magiging masunurin sa kalooban ng Diyos at mamuhay na bilang isang mabuting Kristiyano. Amen. Palakpakan po natin ang mga pamilya na tumanggap kay San Antonio de Padua. Dahil tayo po ay isa sa Jubilee Church, ngayon po ay magdadasal po tayo para sa intensyon ng Santo Papa para sa pagkakamit ng indulhensya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikisa ninyo sa banal na misa. Salamat po sa lahat na naglingkod sa misang ito at salamat din po sa mga sponsors o donors po natin. At ganun din, muli pasasalamat sa ating technical team. No? Sila po yung in-charge po para sa online mass natin ngayong 8 o'clock. Si Sir Joel at si Sir Mike. So maraming salamat po sa inyo lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon
at sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Papurihan po natin ang Panginoon.